Hallelujah. Good morning sa mga pinagpalang anak ng Lord. Sino ang mga pinagpalang anak ng Lord? Walang anak ng Diyos na hindi pinagpala. Amen? Iba-iba manifestation ng blessing natin, pero lahat ng anak ng Diyos pinagpala. Basta sumampalataya tayo sa Panginoon, na kumpleto na buhay natin. At habang pinaniniwalaan natin to, ito yung nagmamanifest, ito yung lumalabas, ito yung nararanasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Nabati na po ba natin yung mga katabi natin? Hallelujah. Happy Hearts Day. Sabi nga ni Duke. Hallelujah. So, nakita po natin na yung Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay. Active, gumagawa. Hallelujah. Nagpapagaling, nagmimilagro, amen, nagpro-provide, nagsusupply, nagbibigay ng kapayapaan, name it. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pag-uusapan natin today, I entitled this, Perfect Love. May idea ba kayo? Perfect Love? Okay na? Wag na, okay na to. Nagtampo na ako eh. Perfect love. So pag pinag-usapan po ang love, alam natin, hindi naman perfect eh. Bakit? Experience natin yan while we live on this earth. Amen po ba? Kahit sa mag-asawa, hindi naman perfecto pagmamahalan eh. Minsan may mga pagkukulang kahit yung magulang sa anak o yung anak sa magulang. So lahat ng uri ng relationship, pag pinag-usapan po ang pag-ibig, hindi naman perfect. Pero bakit ang Bible may binabanggit na perfect love? Mamaya, titignan po natin yung verse na yan. Sabihin nga natin ang sabay-sabay, perfect love. Perfect love. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 16, God is love. Narinig niyo na ba yon? Ang Diyos ay pag-ibig. So, God does not merely possess love. God Himself is love. Hindi lang mayroong pag-ibig ang Diyos, siya mismo yung pag-ibig. That is the very nature of our God. Buti na lang. Bakit? Paano na kung iba nature ng Diyos, di wala tayong lahat dito. In the first place, baka hindi siya lumikha ng tao. Bakit? Kung hindi siya love eh. Hindi niya naman kailangan ng tao eh. Amen? Pero purihin ang Diyos dahil naintindihan natin sa pamagitan ng kanyang salita na siya ay pag-ibig. And that secure us. Amen po ba? So, God loves us and we can do nothing about it. Mahal ka ng Diyos, wala kang kayang gawin dun sa bagay na yon. Ulitin ko, mahal ka ng Diyos, wala kang kayang gawin para mawala yung pag-ibig niya sa'yo. Hindi, pastor, pasaway ako eh. Mahal ka ng Diyos. Nakagawa akong kasalanan, mahal ka ng Diyos. You can do nothing about it. Bakit? Nature niya yun eh. Hello? Sumunod ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Hindi ka sumunod, mahal ka ng Diyos. Ganun yun, pastor. Bakit kailangan pa natin kumilala sa Diyos? Para ma-experience mo yung pag-ibig niya sa'yo. Amen. Gusto kasi ng Diyos, ganito eh. He is love, He is overflowing doon sa pag-ibig na yun, pero gusto niya ma-share to eh. Because that is the nature of love. Maibahagi, maipa-experience. So yun ang gusto ng Diyos, ma-experience ng tao kung gaano natin malaman natin kung gaano niya kamahal ang buhay natin. Amen po ba? So sabi ng Romans 5:8,
God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Paano daw dinemonstrate ng Diyos yung pag-ibig niya? Hinintay niya ba tayong maging mabait? Bago niya tayo minahal? Sabi po sa verse na to, dinemonstrate niya yung sobrang pagmamahal niya sa tao that while we were still sinners, namatay siya. Habang kaaway tayo ng Diyos, habang malayo tayo sa Diyos, habang pasaway ang tao, namatay ang Diyos para sa tao. Para ipakita yung sobrang pagmamahal niya sa tao. Sabi ko sa inyo, wala tayong magagawa para hindi tayo ibigin ng Diyos. Kahit yung taong pinakapasaway. Alam niyo, sa Bible, sabi nga ni kagabi, no, kasi nag-birthday siya, and he has decided na i-celebrate yung birthday niya, inimbitahan niya yung mga kabarangay namin. Kaya puno dito po halos kagabi. Then, nag-share po kami ng Word of God. Para ipakita sa tao na yung Diyos hindi galit sa'yo. Yung Diyos, sobrang mahal ka. Kahit gaano ka kapasaway. Hindi nakabase doon ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. At pag na-experience mo tong pag-ibig na to, hindi ka mananatiling pasaway. Kung dati kang tamad, pag na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, isipag ka. Kung dati kang puro negative ang nasa isip mo, pag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, mapapalitan niya ng mga positibong bagay. Iba po ang ginagawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang ang pag-ibig po ng Diyos, kailangan tinatanggap at pinaniniwalaan. So when we make good choices or bad choices, God still loves us. Kaya lang, sa Bible po, pag pinag-aralan natin, yung mga choices natin, may consequence eh. Pumili ka ng magandang bagay, mga decision mo, tama, then aanihin mo yan. Yun ang consequence nung pagpili mo ng tama. Pero pag pumili ka ng mga foolishness, di ba? Mga bad choices sa buhay na to, alam mo nang mali, ginawa mo, may consequence din po ron. At ang dyablo, pinabababaw niya, dinidistort niya yung bunga ng kasalanan. Sasabihin sa'yo, okay lang yan. Okay lang yan. Pagpili mo ng kasalanan, okay lang yan. Lahat naman gumagawa niyan eh. So, dina-downgrade ng demonyo yung consequence na pwedeng maranasan mo sa pagpili ng mali. Do you agree with that? Kaya kahit may Kristiyano, di ba, nananatili sa paggawa ng kasalanan, kasi nadaya eh. Nadadaya minsan ng kaaway eh. Pero, alam natin, merong, dahil ang Diyos pag-ibig, iniiwas ka niya sa mga maling bagay. Bakit? Alam niya makasasama sa'yo. Bakit? Pag-ibig siya. Alam niya yung dapat mong paniwalaan, gawin, isipin, na makatutulong sa'yo. Ngayon, alam niya rin yung mga bagay na magbubunga sa'yo ng distraction. Kaya, dahil ang Diyos pag-ibig, iniiwas ka niya sa mga bagay na yun. Bakit? Mahal ka niya. Amen po ba? So, lahat ng gagawin ng Panginoon, everything God does and will ever do is based on love. Lahat ng gagawin ng Panginoon nakabase lang po sa pagmamahal niya sa atin. He loved us even before the world began. Buksan nga natin yung Revelation 13 verse 8. Eto, na-share ko na minsan to. This is so powerful. No? Basahin muna natin. All who dwells on the earth will worship Him. Yung worship dyan, yung beast, yung darating na Antichrist,
Lahat daw po ng tao sa mundo sasamba. Yung mga hindi whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Lahat ng tao na hindi kikilala sa Panginoon, sasamba doon sa Antichrist na darating. Yung mga pangalan ng taong to na hindi nakasulat sa libro, sa book of life, of the Lamb is slain from the foundation of the world. Hindi tayo po-focus doon sa unang part, po-focus tayo doon sa last part. The Lamb is slain from the foundation of the world. Yung Lamb, which is our Lord Jesus Christ, namatay daw from the foundation of the world. O pinako siya, sa ibang translation, before the world began. Paano nangyari yun na pinako ang Diyos na matay siya before the world began? Alam natin, namatay ang Panginoon 2,000 years ago lang. Ang earth natin is estimated 6,000 years old. I don't know to sa mga fossils na nakikita ng million of years daw, pero kung pagbabasihan po natin yung Bible, nasa 6,000 years ang earth mula nung ginawa niya at nilikha niya yung unang tao. Pero paano sinabi rito na si Jesus ay napako o namatay before the foundation of this world? Hindi naman yun ang nangyari physically. Dahil namatay siya, di ba? 2,000 years ago lang. Naunang nabuhay sa kanya sila sa earth, sila Adan, di ba? Sila Noah, sila Moses, at marami pang iba. Pero bakit sinasabi rito na namatay siya before the foundation of the world? Ganito po kasi yan para maintindihan natin. Alam natin siya yung creator. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At bago likhain ang sanlibutan, nag-usap sila. They commune. Likhain natin ang tao. Di ba? Nasa Genesis naman, tama. Pero, alam niyo po ba, because God is all-knowing, alam niya lahat, omniscient, alam niya lahat ng bagay. So, mangyayari pa lang, alam na ng Diyos. Do you believe that? Kasi kung hindi mo pinaniniwalaan yan, hindi mo kilala ang Diyos. That is one of the nature of God. He is all-knowing. Hindi pa nangyayari, alam niya na yung mangyayari. So, alam niya na, parang ganito Parang ganito Nag-usap sila. Gagawa tayo ng tao. Gagawa tayo ng tao, lilikha tayo ng tao, kawangis natin. Kaya lang, tong taong to magkakasala, susuway sa atin. At dahil magkakasala sila, magbubunga yun ng kamatayan sa kanila. Mawawalay itong tao na to sa atin. At walang ibang paraan para maibalik natin ang tao sa atin. Maibalik natin yung ugnayan natin. Maibalik natin yung relasyon natin sa taong lilikhain natin. Kailangan mo mamatay. Biruin mo, si Jesus, God the Father, God the Holy Spirit, alam ni Jesus, kailangan niyang i-offer ang sarili niya dun sa taong lilikhain pa lang nila. Wala pang creation. So, pwede bang umatras si Jesus at sabihin, parang hindi maganda yung plano? Huwag na natin ituloy. Kasi, ako magsasakripisyo Mamamatay ako Pwede bang gumanon si Jesus? Pwede naman. Pero ano sabi ni Jesus? Ang ganda! Tuloy natin ang plano. Biruin mo, kapatid. Yun yung sinasabing He was slain before the foundation of the world. Dahil alam na nila mangyayari sa tao, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayong mga tao na fallen, tinuloy pa rin nila yung plano na yon
na si Jesus, yung tagapagligtas na dumating at nagbayad ng punishment na dapat para sa atin. Bakit? Sobrang mahal ka ng Diyos. How can He endured? How can even the Father endured na gawin sa anak niya yung bagay na yon? Biruin mo yung taong nilikha, yun ang dudura sa mukha ng Creator. Paano matitiis ng Diyos? Alam niyo kung paano tiniis ng Diyos? Nakalagay sa Hebrews chapter 12 verse 2. Buksan nga natin. We should look unto Jesus. He is the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, He endured the cross. He despised the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. Who for the joy that was set before Him, may nakita siyang napakagandang bagay, napakasayang bagay. Kaya napagtagumpayan niya yung cross. Kaya natiis niya yung mga kahihiyan. May nakita siyang napakasayang mangyayari. Ano yun? Ikaw at ako, makakasama niya for all eternity dahil sa gagawin niyang sacrifice. Dahil sa gagawin niyang sacrifice, nakita niya magbubunga to na yung mga tao maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama nila. Ang Diyos ay eternal. Ang tao, create na eternal. Ang tao, hindi naman dapat po namamatay. Kaso pumasok yung kasalanan, nag-start mamatay ang tao, pero hindi doon natapos ang plano ng Diyos. Dumating si Jesus para ibalik yung original na plano na mabuhay tayo eternally kasama ng Diyos. Palakpakan natin si Lord doon. Hallelujah. So, under the Old Covenant, alam nyo, under the Old Covenant, ang tao, inuutosang magpatawad para patawarin din siya. Alam nyo ba yon? Inuutosan ng tao, magpatawad kayo, kung hindi kayo patatawarin. That is Old Covenant. Alam natin sa New Covenant, inuutosan tayong magpatawad kasi una tayong pinatawad sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sino naka-experience ng kapatawaran ng Panginoon? Sa Old Covenant, they are commanded to give in order to be blessed. Inuutosang magbigay para pagpalain. Pero sa New Covenant, sa panahon natin, una tayong pinagpala ng lahat ng mabubuting bagay, kaya yun na nagtutulak sa atin to share our blessing. That is the beauty of the New Covenant. Sa Old Covenant, inuutusan ng tao to love the Lord with all their heart, mind, and strength. Narinig niyo na ba yun? Ibigin niyo ang Panginoong Diyos ng buong lakas, pag-iisip, di ba? Buong puso. May nakagawa ba nun? May nakagawa ba rito nun? Wala eh. Lahat nag-fail. Bakit? Fallen ang tao eh. Pero alam niyo, kagandaan, sa panahon natin, nung dumating ang Panginoon, inibig niya tayo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip niya. Yan po ang nag-fulfill sa commandment. Siya ang nag-fulfill, tayo ang nakikinabang ngayon. Natuto tayong magmahal dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Lahat ng gustong magmalaki, si Jesus ang ipagmalaki. Yan po ang sinasabi ng Bible. Amen? Hallelujah. So, sabi ng, yun po yung nakasulat sa 1 John. Sige, buksan natin. 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Actually, sa original translation, wala yung Him. We love because He first loved us. Hindi lang natin minamahal ang Diyos, pati yung kapwa-tao natin natutunan nating mahalin dahil na-experience natin yung pag-ibig ng Diyos. Sino naka-experience ng pag-ibig ng Diyos?
Paano ba nai-inlove ang isang tao? Punta tayo rito. Brother Jason, paano ka na-inlove? Nung sabihin pa sa'yo ng babae na inuutusan kita, mahalin mo ako. Ganun ba tayo na-inlove doon sa mga sinisinta natin? Inutusan tayo na mahalin sila? Bakit ka na-inlove? Kasi na-experience mo rin yung pagmamahal niya. Yun ang nagtulak sa'yo na magmahal. Yun nakaranas ka. Hindi ka inutusang magmahal, kaya ka nagmahal. So Old Covenant, ganun inuutusan para magmahal Kaya ginagawa, napipilitan. Pero yung na-experience mo yung pagmamahal, sabihin na natin, ilagay natin sa tao, na-experience mo yung pagmamahal. Nagsusukli ka rin ng pagmamahal Na-fall in love ka dun sa tao na yun Tama ba? Tama ba? Parang ako lang naka-experience kay Risa nun. Di ba pag na-experience natin na mahal tayo ng tao, di ba? We fell in love. Ang dahil nakangiti. So, hallelujah. Sa 1 John 4:16, lagay nga natin. And we have known and believed. Dalawang bagay. We know and believe. Alam mo, pinaniwalaan mo. Ito mahalaga sa pag-ibig. We have known and believed the love that God has for us. Alam daw natin at pinaniniwalaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Ang mahalagang bagay sa pag-ibig, alam mo, at pinaniniwalaan mo. Kahit mahal ka ng Diyos, lahat naman ng tao mahal ng Diyos Sobrang mahal. Pero maraming tao, unang-una, hindi alam yon. Kaya we should spread the gospel. We should spread the good news. Para malaman nila, hindi galit ang Diyos sa kanila, kundi mahal sila ng Diyos. Hindi sila dinesti ng Diyos for punishment. Actually, ang Diyos ang napunish on their behalf. Kaya kailangan malaman ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, kailangan nilang paniwalaan yon. Bakit? Kasi pag hindi nila pinaniwalaan, hindi nila ma-experience. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao ng buong sanlibutan, pero sabi ng Bible, maraming mapapahamak at mapupunta ng impyerno. Hindi dahil gusto ng Diyos, kundi hindi dahil hindi nila tinanggap yung pag-ibig na ino-offer ng Diyos para sa kanila. Yung pag-ibig kailangan alam at pinaniniwalaan. Amen po ba? Hallelujah. So, if we believe that God so loved us, this perfect love will annihilate insecurity as you believe it. Lagay mo nga, yung pinasulat ko. God's perfect love will annihilate insecurity as you believe. Yung perfect love na to, na binabanggit ng Bible, lagay muna nga natin to sa verse na perfect love para maintindihan natin, may perfect love na binabanggit ang Bible. 1 John chapter 4, verse 18 yata yun There's no fear in love, but perfect love casts out fear. Perfect love casts out fear. May perfect love po. Alam niyo, ano yung perfect love? Hindi yung pag-ibig natin sa Diyos. Bakit? Yung pag-ibig natin sa Diyos, imperfect yun Sometimes, sobrang mahal natin siya Sometimes naman, parang hindi. Mataas minsan bumababa. Inconsistent ang pag-ibig natin. So, yung binabanggit na pag-ibig dito na perfect, sigurado tayong lahat, ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Perfecto. Amen? At yung perfect love daw na yun, nagtataboy ng takot.
So sa lahat ng natatakot, you are not still complete or you are not believing that God loves you so much. Bakit? Pag pinaniwalaan mo na God loves you so much, walang takot na matitira sa'yo. Wala. Pinapatay nun ng takot, ina-annihilate nun ang mga insecurity sa buhay natin. Yung pag-ibig ng Diyos ang nagtataboy sa lahat ng negative sa buhay natin. Pag pinaniwalaan mo. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba? We will never be insecure. Maraming tao, lalo na sa age ng internet, di ba? Napakaraming tao, pag magbukas ka lang social media, ako, observation lang, ang daming insecurities dyan eh. Ang daming tao mga insecure eh. Di ba? Naghahanap ng likes and heart. Naghahanap ng yung magustuhan sila. Bakit? May mga tao kasi na they are pitiful. Tingin nila sa sarili nila kaawa-awa. Ang tingin nila, kailangan mahalin niyo ako. Parang pang hindi nangyari yon, hindi sila mabubuhay. So, merong self-pity, may insecurity. Walang nagmamahal sa akin. Di nga. Wala ba talaga? Pero may mga taong ganyan ang tingin, di ba? Mahina ako. Hindi ako importante, hindi ako mahalaga. Nagkakaroon ng self-pity. Pangit ba ako? Yung mga ganon. Di ba? Bakit walang gusto sa akin? Lahat sila lumalayo sa akin. May insecurity. Bakit? Simple lang. Kasi he is looking doon sa pag-ibig sa ibang source. Pero pag naunawaan ng taong ito na yung creator of the universe, the greatest person that lives, sobrang mahal siya, yung insecurity na yun, mamamatay yun. Mawawala yun. Amen? Lahat yan mawawala kapag alam na alam mo that the greatest person in the universe loves you. He is madly in love with you. You are the apple of His eyes. You are His world. Hindi ka nilalagay ng Diyos sa spare time niya. Walang spare time ang Diyos. Ikaw ang mundo ng Diyos. Ulitin ko, ikaw ang mundo ng Diyos. Sa'yo umiikot ang mundo niya. He is madly in love with you. Sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya mong paniwalaan to? Na yung creator of the universe, ang focus ng kanyang mata, ikaw. Ang laman ng kanyang puso, ikaw. Sabi nga ni Brother Ray kagabi, kung isipin tayo ng Diyos, sindami ng buhangin sa dagat. Ganon niya, kanya lagi iniisip. Hindi ako pinapahalagan. Anong hindi pinapahalagan? Iniisip ka, sindami ng buhangin sa dagat. Anong hindi pinapahalagan? Pati buhok mo, bilang. Yung asawa ko, sobrang mahal ko, pero hindi ko binilang ang buhok niyan. Pero ang Diyos, binilang ang buhok mo. Bakit? Mahalaga ka eh. Special ka eh. Amen? At pag marunong kang kilalanin tong bagay na to at tanggapin tong bagay na to, nawawala yung insecurity. Nagkakaroon ka ng confidence sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? We who are secured in the love of Christ doesn't try to impress people. Bakit ang social media punong-puno ng mga taong gustong i-impress yung ibang tao? To the point na minsan naguhubad na eh. Para ma-impress lang yung mga tao, malike lang, i-heart lang sila eh. I-follow lang sila eh.
Uhaw no? Uhaw do sa, uhaw sa pagtanggap, uhaw sa pagmamahal. Pero yung mga taong secured tulad natin, na alam natin, nabubuhay tayo rito sa ibabaw ng mundo at walang oras na hindi tayo mahal ng Diyos. Walang sandali na hindi tayo mahal ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa mundo, tayong mga secured, to impress others. Nabubuhay tayo to express yung pag-ibig na tinanggap at naranasan natin, maranasan din ng ibang tao. So we live not to impress, but to express yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? Bakit? Yung mga taong tumanggap lang ng pag-ibig ang kayang magbigay ng pag-ibig. Yung taong tumanggap lang at naniwala that God loved him or her perfectly, yun lang mga taong ito ang kayang magbigay ng totoong pagmamahal. Amen po ba? Yung anak ko si James dati, nag-uusap kami. Isang payo ko sa kanya, kasi si James, i-expose ko sa inyo. Iba-iba girlfriend. Parang nagpapalit ng tsinelas. Sa totoo lang, hindi po, ano yung buhay niya yun eh. May actually, hindi na ako pinapakilala eh. May nalaman ako. Next month, iba. After 2 weeks, iba. Pampihira. So, minsan kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, ang totoong pagmamahal, hindi yung humihingi ka ng pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, iniisip mo kung ano yung kaya mong ibigay dun sa tao. Hindi yung kung ano yung kaya mong kunin sa tao. Kasi pag ang tingin mo sa relasyon yung kaya mong kunin, naka-self-focus ka, yung kayang ibigay nitong tao na to sa'yo, magkakaroon ng problema. Dapat ang perspective mo, ano ba yung kaya kong i-share sa kanya? Na klase ng pag-ibig. Paano ko ba siya pwedeng tulungan? Paano ko ba siya pwedeng mahalin? Paano ko ba siya pwedeng gabayan? So, palabas. Hindi yung laging papasok. Kanina kausap ko si Brother Raymond bago mag-start ang service natin. Sabi ko, dinisign ng Diyos ang tao. Simple lang ang buhay natin. Simple lang. Simple lang. Ganito lang kasimple ang buhay natin. Inhale, exhale. Ganyan kasimple ang buhay ng tao. Sino nag-design yan? Diyos. Hindi pwedeng puro inhale. Subukan nyo. Puro inhale lang. Mga 3 minuto, puro inhale. Wala nun. Hindi buhay yun, patay yun. Amen? Inhale, exhale. Marunong kang humigop, tumanggap, marunong kang mag-share. Subukan nyo, inhale. Exhale nyo sa katabi nyo. Subukan nyo lang. Pero yan ang design ng buhay ng tao. Hindi pwedeng puro exhale din. Wala kang ibibigay kung wala ka munang tinanggap sa Diyos. Hindi ka makakapagbigay ng totoong pagmamahal, kapatid. Kahit gaano ka ka-passionate. Hindi ka makakapagbigay ng totoong pagmamahal pag hindi mo naintindihan yung perpektong pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya may mga relasyon na nasisira eh. Bakit? Hindi yung pag-ibig ng Diyos ang sentro ng relasyon. Pero pag both of the partner, ay naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, matututo silang ng totoong pagmamahalan. Amen po ba? So sabi ni Joseph Prince, love delights to serve and to give. Yung pag-ibig daw, masaya daw yan na nagseserve at nagbibigay. Hindi yung tayo yung laging gusto nating tumatanggap.
Sapat yung binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Let us express that love to others. Express natin yung pag-ibig na yon sa ibang tao. Maintindihan din natin, pag secure tayo sa pag-ibig ng Diyos, maunawaan natin na He has designed or He has prepared a special someone for us. May hinanda ang Diyos para sa iyo. Yung para sa iyo talaga. Yung iba, confused kung saan tumitingin Kung sino-sino, basta nakapalda, liligawan, okay na yan, nakapalda Pwede na yan. O kaya mukhang Koreano, pwede to, inain to ngayon, na maging boyfriend, mukhang Koreano Anyo nga sa'yo. Diba? Kaya minsan, confuse yung iba, kung sino-sino na lang, sino ba pwedeng ligawan dito? Ayun. Mukhang 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 okay to. Ang sexy. Diba? Ayun, crush ko yun. Kasi mukhang Koreano. Pag hindi ka secure sa pag-ibig ng Diyos, ganun. Amen? Kaya nung unang araw na nakita ko si Sister Risa, without a doubt, ang daming kumontra. Pinagsasampal ko lahat. Ang daming kumontra, sa totoo lang. Pero alam ko bakit? Sinabi ng Diyos sa akin Pwede ba yung pastor sabihin ng Diyos? Nararanasan ng Diyos Amen? Hallelujah. Mapagmahal. Mapagmahal. Mapagsilbi. Diba? Sweet. Mashopping. Saan ka pa? Diba? Alam mo, pag secure ka sa pag-ibig ng Diyos, ilalapit niya sa'yo yung taong para sa'yo. Yung taong kumikinang ang mata pag nakita mo. Hindi lahat ng maganda kumikinang ang mata. Yung iba dyan mukhang zombie. Kahit maganda. Pag tinignan mo siya, parang walang buhay. Maganda naman, pero dead. Pero pag nakita mo yung para sa'yo, may kinang. Di ba? May spark. Di ba? Nakita niyo ba yon? Kaya misis ko, pag nakikita ko, ang bihira. Galing mo talaga, Lord. Amen po ba, mga anak ng Diyos? Kailangan lang masecure muna tayo sa pag-ibig ng Diyos. Paniwalaan muna natin na sobrang mahal ka niya. So, kung sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka ililigaw ng Diyos. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Sobrang mahal ka niya Kaya sabi ni Jude, hindi yung anak ko si Jude, chapter 1, verse 21 yata yun. Lagay nga natin. Jude. Isang chapter lang yun. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Keep yourself in the love of God. Ano ibig sabihin nun? Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kang hihiwalay doon. Simply, ito po yung simple explanation nitong verse na to. Patuloy mong paniwalaan na mahal ka ng Diyos. Sa buong buhay mo dito sa lupa, patuloy lang. Keep it. Keep yourselves in the love of God. Patuloy kang maniwala, mahal ka ng Diyos. Araw-araw, moment by moment ng buhay mo, walang ibang gusto ang Diyos kundi maniwala ka na sobrang mahal ka niya. Doon ka tumira. Yun ang maging dwelling place mo, yung pag-ibig ng Panginoon.
Kasi yun ang magtataboy ng insecurity sa buhay mo. Matututo kang magmahal ng ibang tao. Matututo kang magmahal sa Diyos pag alam mo sobrang mahal ka niya. Yung takot mawawala. Amen po ba? May sinabi sa Ephesians, hanapin ko lang. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. Ephesians 3, 17 to 19. Hallelujah. So, ano gagawin mo kapatid? Dikit ka lang sa Lord. Gusto mo ng maayos na relasyon? Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Kung sino yung para sa'yo, ang dapat mong gawin, dikit ka sa Lord. Maniwala ka sa Panginoon, mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Maging yung mga provision sa buhay, magmamanifest po yan sa buhay natin as we believe God loves us so much. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and the height. Ano yung width? Lapad. Ano yung length? Haba. Ano yung depth? Lalim. Yung height? Taas. So, sakop lahat ng uri ng measurement. Ano yun? Ano daw yun? Next verse. To know the love of Christ which passeth knowledge. Beyond knowledge, yung pag-ibig ng Diyos. The height, the depth, the width, the length. Ito po yan. Kaya sinuot ko yung t-shirt na to. Wide, long, high, deep. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang bigat ng problema, ang lalim ng pinagdadaanan ko, mas malalim ang pag-ibig ng Diyos. Ang taas ng gusto kong marating sa buhay, aalalayan ka ng Diyos, mas mataas ang pag-ibig niya kaysa sa pangarap mo. Amen po ba? Kahit gaano kalawak ang problema mo, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. We should only believe. Paniwalaan lang po natin. Ang sarap masecure sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, ako may payo ako sa mga kabataan at doon sa mga wala pang asawa. Payo to, sa akin galing to. Okay. Sabi kasi nung iba, sa mga ibang churches, ang sinasabi, huwag kayong makikipagrelasyon sa mga sa tulad nyong hindi mananampalataya. Tapos i-quote, be not equally yoked together with unbelievers na sinasabi ng Corinthians. Alam nyo sa akin, ganito. Pwede ba ang Kristiyano makipagrelasyon sa hindi Kristiyano? Pwede. Pwede. Napapaganon si Brad. Pwede pala! Pwede. Pwede. Pero, dalhin mo sa Lord. Dalhin mo sa Lord. Amen? Hindi pa ako tapos. Pag ayaw sa Lord, kahit na ginawa mo na lahat para mailapit sa Lord at ayaw sa Lord, tablahin mo. Ulitin ko, hindi bawal makipagrelasyon sa di mananampalataya. Pwede yan, basta madala mo sa Lord. Di nakapag-win ka pa ng kaluluwa. Ngayon, kung ayaw, huwag mong tutuluyan. Impyerno buhay nyo. Huwag mong tutuluyan. Bakit? Anak ka ng Diyos, anak ng demonyo. Biyanan mo si Satanas. Diba? Huwag mong tutuluyan. Bakit? Gugulo buhay nyo. Magkakaroon ng kontradiksyon ang buhay nyo. Hindi ko sinabing bawal, pwede. Pero kailangan madala mo sa Lord. Pero, kunyari, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Nararanasan mo, ayaw sa Panginoon. Kahit na ano gawin mo, ayaw. Panay katwiran, maraming alibay. Di ba? Babu. Tapos ka na. Amen? Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa iyo. Yung buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Para mabuhay kasama ng ganyang tao na ayaw sa Diyos. Hello? Ngayon, sa mga mag-asawa rito,
Mga mag-asawa. Maring asawa mo, unbeliever pa ngayon, hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Pastor, unbeliever, iiwanan ko na to. Sabi mo eh, wala akong sinabi. Madidimanda ako niyan pag ginawa mo. Wala akong sinabing ganon. Di mananampalataya asawa mo, ikaw mananampalataya. Hanggang ngayon, pinagpe-pray mo, ayaw pa rin makinig sa'yo. Huwag mong iiwan. Asawa mo yan eh. Asawa mo yan eh. Hello? Walang binanggit ang Bible na iwan mo yan dahil ayaw sa Lord. Asawa mo yan eh. Patuloy mo lang ipag-pray, sharean, ipag-pray, sharean. Amen po ba? Alam nyo, nung nahiwalay po ako sa asawa, dahil ko natutunan. Yung unang marriage ko na nag-fail, ang dahil tinuro sa akin ng Lord. Unang-una, huwag mong iiwanan ng asawa mo kahit unbeliever. Pangalawa, nagkakaroon ng karapatan ang Kristiyano na iwan ng asawa o layuan ng asawang di mananampalataya pag yung asawa niya nangalun niya. Nakipagrelasyon sa iba. That's the only reason na pwedeng iwanan ng Kristiyano yung hindi mananampalataya niyang asawa. Pag may kinabit, pag nakipagrelasyon sa iba. Pangatlo, makapaghihiwalay lang yung mag-asawa ng kamatayan. Pag namatay yung isa, lumaya ka na. Hindi dahil gusto mong lumaya, pero nagkakaroon ka ng kalayaan pag namatay yung partner mo. So, alam nyo na. Lalo na sa mga kabataan. Amen? Hindi bawal, pero sana gawin mo yung lahat ng pwede mong gawin para madala siya sa Lord. Kung ayaw, tablahin mo na. Ganun kasimple, tablahin mo. Hello, hindi para sa iyo yun. Amen? The best ang inanda ng Diyos. Ulitin ko, the best ang Diyos hindi nagpaplano ng second best. Hindi siya Diyos. Pag second best. Ang nature niya laging magbigay ng the best. Sabi mo sa katabi mo, nakita mo na ba yung the best? At, ito pa isa, dagdag lang. Dagdag lang. Yung fire, ayan, yung apoy ng pagmamahal, nilulugar yan. Ano sabi ko nilulugar yan? Yung passion, no? Lalo sa mga kabataan, ha? Dahil mapubusok eh. Na-experience namin yan eh. Di ba? Na hinahabol kami ng mga babae. Mapupusok sila eh. Dahil biro lang. Biro lang po. Ang dahil kong iniligawan na na-busted ako eh. Kaya binabaliktad ko lang. No? Yung fire inilulugar, ano ibig ko sabihin? Kunyari, hindi pa kayo mag-asawa, no? Hindi nyo pwedeng yung sobrang alam nyo na yun. Paano ko pa-explain? Parang ganito eh. Kunyari sa stage na to, maglagay tayo ng dito, mga panggatong. Silaban natin. Makatutulong. Makatutulong. Pero yung apoy may tulong. Tama ba? Yung init may tulong, may function. Tama ba? Pag nasa tamang lugar. Pero pag nasa maling lugar, distraction yan. So yung passion natin, no? Yung pogi, pastor eh. Kaya bumigay na ako. Ang ganda, hindi ko matiis. Pag wala sa lugar, it will destroy you. Pag wala sa tamang lugar. Pero pag nasa tamang lugar, kapatid, makatutulong yan. Salamat. Aling lahat. Hallelujah. Praise God. So, lahat ng bagay sa mundo lumilipas eh. Isa lang ang nanatili.
Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung perfect love ng Diyos sa'yo. Amen? So kapatid, gusto mong masecure sa buhay, unawain mo na sobrang mahal ka ng Diyos at paniwalaan mo. Tanong ko, sino naniniwala dito sobrang mahal sila ng Diyos? Taas ng kamay, yung mga totoong naniniwala, sobrang mahal sila ng Diyos. Praise God, palakpakan natin si Lord.